Kabanata 5. Prinsipe na magiging hari. Ang pag-akyat ni Jaehaerys isa. Si Jaehaerys isang Targaryen ay umakyat sa Iron Throne noong 48 ak sa edad na 14 at mamumuno sa 7 kaharian sa susunod na 55 taon, hanggang sa kanyang kamatayan sa natural na mga sanhi noong 103 ak. Sa mga huling taon ng kanyang paghahari, at sa panahon ng paghahari ng kanyang kahalili, siya ay tinawag na matandang hari, para sa malinaw na mga kadahilanan, ngunit si Jaehaerys ay isang bata at masigasig na lalaki ng mas matagal kaysa siya ay isang matanda at mahina, at mas maalalahanin, ang mga iskolar ay nagsasalita tungkol sa kanya ng may paggalang bilang, ang conciliator. Si Archmaester Umbert, na sumulat pagkalipas ng isang siglo, ay tanyag na idineklara na sina Aegon the Dragon at ang kanyang mga kapatid na babae ay nasakop ang 7 kaharian, 6 sa kanila, hindi bababa sa 6 ngunit si Jaehaerys ang conciliator ang tunay na gumawa sa kanila. Hindi madali ang kanyang gawain, dahil ang mga nauna sa kanya ay nagbawi ng marami sa itinayo ng mananakop, si Aenys sa pamamagitan ng kahinaan at pag-aalinlangan, si Maegor sa kanyang pagnanasa sa dugo at kalupitan. Ang kaharian na minana ni Jaehaerys ay naghihirap, nasira ng digmaan, walang batas, at nahati sa pagkakahati at kawalan ng tiwala, habang ang bagong hari mismo ay isang berdeng batang lalaki na walang karanasan sa pamamahala. Kahit na ang kanyang pag-angkin sa Iron Throne ay hindi lubos na mapag-aalinlanganan. Bagamat si Jaehaerys ay ang tanging nabubuhay na anak ni Haring Aenys ay, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Aegon ay inangkin ang pagkahari bago sa kanya. Namatay si Aegon the Uncrowned sa Battle Beneath the Gods ay habang sinusubukang paalisin ang kanyang tiyuhin na si Maegor, ngunit hindi bago kinuha bilang asawa ang kanyang kapatid na si Rhaena at Sir-ing ng 2 anak na babae, ang kambal na sina Arya at Rhaella. Kung si Maegor na malupit ay itinuring na isang mga agaw lamang na walang karapatang mamuno, gaya ng pinagtatalunan ng ilang maester, kung gayon si Prinsipe Aegon ang naging tunay na hari, at ang paghalili ng mga karapatan ay dapat ipasa sa kanyang nakatatandang anak na babae, si Arya, hindi sa kanyang nakababatang kapatid. Ang kasarian ng kambal ay tumitimbang laban sa kanila, gayunpaman, tulad ng kanilang edad, ang mga batang babae ay 6 lamang sa pagkamatay ni Maegor. Higit pa rito, ang mga ulat na iniwan sa amin ng mga kontemporaryo ay nagmumungkahi na si Prinsesa Arya ay isang mahiyain na bata noong bata pa, na mahilig umiyak at magbasa-basa, habang si Rhaella, ang mas matapang at mas matatag sa magkasintahan, ay isang baguhan na naglilingkod sa Starry Sept at nangako na ang pananampalataya. Ni tila may mga gawa ng isang reyna, ang kanilang sariling ina, si Reyna Rhaena, ay pumayag na ang korona ay mapunta sa kanyang kapatid na si Jaehaerys kaysa sa kanyang mga anak na babae. Iminungkahi ng ilan na si Rhaena mismo ang may pinakamatibay na pag-angkin sa korona, bilang panganay na anak nina Haring Aenys at Reyna Alyssa. May ilan pa nga na bamulong na si Reyna Rhaena ang kahit papaano ay nagplano na palayain ang kaharian mula kay Maegor na malupit, kahit na sa paraang maaaring isagawa niya ang kamatayan nito pagkatapos tumakas sa King's Landing sa kanyang dragon, ang Dreamfire, ay hindi kailanman matagumpay na naitatag. Ang kanyang kasarian ay sinabi laban sa kanya, gayunpaman. Hindi ito si Dorne, sabi ni Lord Rhaegar Baratheon nang sabihin sa kanya ang paniwala, at si Rhaena ay hindi ni Meria. Bukod dito, ang 2 beses na biyudang reyna ay kinasusuklaman ang King's Landing at ang korte, at nais lamang na bumalik sa Fair Isle, kung saan nakahanap siya ng isang sukat ng kapayapaan bago siya ginawa ng kanyang tiyuhin na isa sa kanyang mga Black Bride. Si Prince Jaehaerys ay 1 taon at kalahating nahihiya pa sa pagkalalaki noong una siyang umakyat sa Iron Throne. Kaya napagpasyahan na ang kanyang ina, ang Dowager Queen na si Alyssa, ay gaganap bilang regent para sa kanya, habang si Lord Rhaegar ay nagsilbing kanyang kamay at tagapagtanggol ng realm. Huwag isipin, gayunpaman, na si Jaehaerys ay isang figurehead lamang. Sa simula pa lang, iginiit ng batang hari na magkaroon ng boses sa lahat ng desisyong ginawa sa kanyang pangalan, kahit na ang mortal na labi ni Maegor ay Targaryen ay inilagay sa isang funeral pyre. Ang kanyang batang kahalili ay humarap sa kanyang unang mahalagang desisyon, kung paano haharapin ang mga natitirang taga-suporta ng kanyang tiyuhin. Sa oras na si Maegor ay natagpuang patay sa Iron Throne, karamihan sa mga dakilang bahay ng kaharian at maraming mas mababang Panginoon ay iniwan siya, ngunit karamihan ay hindi lahat.
Marami sa mga naang mga lupain at kastilyo ay malapit sa King's Landing at ang mga koro ng lupain ay tumayo kasama ni Maegor hanggang sa mismong oras ng kanyang kamatayan, kasama nila ang Lords Rosby at Towers, ang mga huling lalaking nakakita ng hari na buhay. Ang iba pang nagrally sa kanyang mga banner ay kinabibilangan ng Lord Stokeworth, Massey, Hart, Bywater, Darkline, Rollingford, Mallery, Bar Emmon, Birch, Staunton, at Buckwell. Sa kaguluhang sumunod sa pagkatuklas sa bangkay ni Maegor, uminom si Lord Rosby ng isang tasa ng hemlock upang sumama sa kanyang hari sa kamatayan. Sumakay sina Buckwell at Rollingford para sa Pentos, habang ang karamihan sa iba ay tumakas patungo sa kanilang sariling mga kastilyo at muog. Tanging sina Darkline at Staunton lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na manatili sa Lord Towers upang ibigay ang Red Keep ng si Prince Jaehaerys at ang kanyang mga kapatid na babae, sina Rhaena at Alysanna, ay bumaba sa kastilyo sakay ng kanilang mga dragon. Ang mga talaan ng hukuman ay nagsasabi sa amin na habang ang batang prinsipe ay dumulas mula sa likuran ni Vermithor, ang tatlong lil na Panginoon, na ito ay lumuhod sa harap niya upang ailapag ang kanilang mga espada sa kanyang paanan, na tinawag siya bilang hari. Nahuli kayo sa kapistahan, iniulat na sinabi ni Prinsipe Jaehaerys sa kanila, bagaman sa banayad na tono, at ang parehong mga talim na ito ang tumulong sa pagpatay sa aking kapatid na si Aegon sa ilalim ng mata ng Diyos. Sa kanyang utos, agad na ikanadina ang tatlo, kahit na ang ilan sa partido ng prinsipe ay nanawagan na sila ay patayin sa lugar. Sa mga itim na selula ay sinamahan sila ng hustisya ng hari, ang Panginoong Confessor, ang punong jailer, ang commander ng City Watch, at ang apat na kabalyero ng Kingsguard na nanatili sa tabi ni Haring Maegor. Makalipas ang 2 linggo, dumating sina Lord Rhaegar Baratheon at Queen Alyssa sa King's Landing kasama ang kanilang host, at daan-daan pa ang dinakip at ikinulong. Maging sila ay mga kabalyero, mga esquire, mga katiwala, mga septen, o mga naglilingkod na lalaki, ang paratang laban sa kanila ay pareho, inakusahan sila ng natumulong at umanib kay Maegor Targaryen sa pag-agaw sa bakal na trono at sa lahat ng mga krimen, kalupitan, at maling pamamahala na sumunod. Kahit na ang mga babae ay hindi exempted, ang mga babaeng may marangal na kapanganakan na dumalo sa Black Brides ay inaresto rin, kasama ang isang marka ng mababang panganak na mga troll na pinangalan ng mga patutot ni Maegor. Sa pagputok ng mga piitan ng Red Keep, bumangon ang tanong kung ano ang dapat gawin sa mga bilanggo. Kung si Maegor ay mabibilang na mga agaw, kung gayon ang kanyang buong paghahari ay labag sa batas at ang mga sumuporta sa kanya ay nagkasala ng pagtataksil at kailangang patayin. Ganyan ang kursong hinimok ni Reyna Alyssa. Ang Dowager Queen ay nawalan ng 2 anak na lalaki sa kalupitan ni Maegor at walang isip na ipagkaloob sa mga lalaking tumyupad sa kanyang mga utos kahit ang dignidad ng isang pagsubok. Nang ang aking anak na si Viserys ay pinahirapan at pinatay, ang mga lalaking ito ay tahimik na nakatayo at hindi nagsalita ng anumang protesta, sabi niya. Bakit natin sila pakinggan ngayon? Laban sa kanyang galit ay tumayo si Lord Rhaegar Baratheon, kamay ng hari at tagapagtanggol ng realm. Habang ang kanyang Panginoon ay sumang-ayon na ang mga tauhan ni Maegor ay tiyak na karapat-dapat sa parusa, itinuro niya na kung ang kanilang mga bihag ay papatayin, ang mga natitirang loyalista ng mga agaw ay hindi hilig na yumuko ng tuhod. Wala nang magagawa si Lord Rhaegar kundi ang magmarcha sa kanilang mga kastilyo ng isa-isa at komandat ang bawat tao sa labas ng kanyang muog ng bakal at apoy. Maaari itong gawin, ngunit sa anong halaga? Tanong niya. Ito ay magiging isang madugong negosyo, isa na maaaring magpatigas ng mga puso laban sa amin. Hayaan ang mga tauhan ni Maegor na humarap sa paglilitis at aminin ang kanilang pagtataksil, hinikayat ng tagapagtanggol. Ang mga napatunayang nagkasala sa pinakamasamang krimen ay maaaring papatayin, para sa natitira, hayaan silang maging mga bihag upang matiyak ang kanilang katapatan sa hinaharap, at isuko ang ilan sa kanilang mga lupain at kastilyo. Ang karunungan ng paglapit ni Lord Rhaegar ay malinaw sa karamihan ng iba pang mga taga-suporta ng Batang Hari, ngunit maaring hindi nanag ang kanyang mga pananaw kung hindi si Jaehaerys mismo ang humawak ng kamay. Bagaman 14 lamang, pinatunayan ng Batang Hari mula sa una na hindi siya makontento na umupo ng maamo habang ang iba ay namamahala sa kanyang pangalan. Kasama ang kanyang maester, ang kanyang kapatid na si Alysanna,
at ang isang maliit na bilang ng mga batang kabalyero sa kanyang tabi, umakyat si Jaehaerys sa Iron Throne at ipinatawag ang kanyang mga Panginoon upang dumalo sa kanya. Walang mga pagsubok, walang pagpapahirap, at walang pagbitay, anunsyo niya sa kanila. Dapat makita ng kaharian na hindi ako ang aking tiyuhin. Hindi ako magsisimula sa aking paghahari sa pamamagitan ng pagpapaligo sa dugo. Ang ilan ay dumating sa aking mga banner ng maaga, ang ilan ay huli na. Hayaan ang iba na dumating ngayon. Si Jaehaerys ay hindi pa nakoronahan o pinahiran, at nahihiya pa rin sa kanyang karamihan, ang kanyang pahayag sa makatuwid ay walang legal na puwersa, ni siya ay may awtoridad na paalang bisa ang kanyang konseho at rehente. Ngunit ganoon ang kapangyarihan ng kanyang mga salita, at ang determinasyon niya ipinakita habang siya ay nakaupo na nakatingin sa kanilang lahat mula sa Iron Throne, na sina Lord Baratheon at Velaryon ay sabay-sabay na nagbigay ng suporta sa prinsipe, at ang iba ay sumunod kaagad. Tanging ang kapatid niyang si Rhaena lang ang nang-ahas na sabihin sa kanya na hindi. Pasayahin ka nila gaya ng paglalagay ng korona sa iyong ulo, sabi niya, tulad ng minsang pagpapasaya nila sa ating tiyuhin, at sa harap niya ang ating ama. Sa huli, ang tanong ay nasa regent, at habang si Reyna Alyssa ay nagnanais ng paghihiganti para sa kanyang sariling kapakanan, siya ay nasusuklam na sumalungat sa kagustuhan ng kanyang anak. Ito ay magiging tila mahina sa kanya, iniulat na sinabi niya kay Lord Rogar, at hindi siya dapat magmukhang mahina. Iyon ang pagbagsak ng kanyang ama. At sa gayon ay naligtas ang karamihan sa mga tauhan ni Maegor. Sa mga sumunod na araw, ang mga piitan ng King's Landing ay walang laman. Matapos bigyan ng pagkain at inumin at malinis na pananamit, ang mga bihag ay inihatid sa silid ng trono ng 7 sabay-sabay. Doon, sa harap ng mga mata ng mga Diyos at tao. Tinalikuran nila ang kanilang katapatan kay Maegor at ginawaran nila ang kanyang pamangkin na si Jaehaerys mula sa kanilang mga tuhod, kung saan sinabihan ng batang hari ang bawat tao na bumangon, pinagkalooban siya ng kapatawaran, at ibinalik ang kanyang mga lupain at mga titulo. Gayunpaman, hindi dapat isipin na ang akusado ay nakatakas ng walang kaparusahan. Ang mga Panginoon at mga kabalyero ay napilitang magpadala ng isang anak sa hukuman upang maglingkod sa hari at tumayo bilang mga bihag, mula sa mga walang anak na lalaki, isang anak na babae ang kailangan. Ang pinakamayaman sa mga Panginoon ni Maegor ay sumuko rin sa ilang mga lupain, sina Towers, Darkline, at Staunton sa kanila. Ang iba ay bumili ng kanilang mga pardon gamit ang ginto.